Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga motorista, ingat sa Mindanao Avenue. Baka biglang mabulaga at maperwisyo. Napabaya ang proyekto ng gobyerno. Problema na ang dulot sa publiko. Silipin sa Kilos Pronto. Okay, dito tayo sa Silip. Kalbaryo po, pagbibigay dyan po sa Mindanao Avenue Extension, sobrang traffic daw talaga. Pero nadagdagan pa ang perwisyo ng irepero. Ayusin daw ang isang lane, imbes kasing maayos ang kalsada, abay, lalo daw hong lumaki ang problema. Panoorin po natin. Sa kabangan ng Mindanao Avenue Extension Road sa Novaliches, Quezon City, kitang-kita ang mga buta sa kalsadang ito. Animoy, napapalahaw ang anumang uri na sasakyang napapadaan sa malaking uka sa naturang daanan. Sinilip ng Kilos Pronto team ang naturang kalsada. Dito mapapansing bagong semento ang bahaging ito ng Mindanao Avenue. Ngunit isang lane lang pala ang inayos. Kaya naman, ang gitna ng magkatabing lane, nagmistulang malaking guhit ng kapahamakan, lalo na sa mga motorista. Ayon kay Hiner Banaag na palagi ang dumadaan sa kalsadang ito, malaking sagabal daw ito sa mga sasakyan. Bali po yung mga kalsadang yan, nakakasagabal sa mga sasakyan kasi minsan dediretso ng preno, tapos may kasunod sa likod, kaya delikado. Yun lang masasabi ko sa kalsadang yan, ang kabaan na yan. Magiging dulot na aksidente yan kasi lubak-lubak eh. Dagdag din na isa pang motorista na si Domingo Baturiano. Isa raw sa mga apektado nito ay ang mga katulad niyang nakamotorsiklo lamang. Malaki epekto sa single na motor yan katulad ko. Siyempre, pag hindi namin nakikita, yung lubak-lubak na yan, makaka-apekto sa amin, madidisgrasya kami. E simpleng batong maliit lang, kalaban na ng motor, yung ganyang pagkalalim na lubak. Kaya panawagan ng mga motorista, agad aksyonan ang naturang kalsada at isaayos na rin to sa madaling panahon. Agarang solusyon, siyempre, dun sa mga ganyan ginagawa. Siyempre, hindi naman kailangan nakatiwangwang ng ganyan yan. Kasi kami rin yung maapektuhan. Ayun, yung pong problema, nailathala na natin at kakausapin natin ang District Engineer, Assistant District Engineer po ng DPWH First District ng QC. Walang iba kundi si Engineer Edelberto Quiambao Jr. Engineer, good evening, si Alex Santos Boto sa Kilos Pronto. Opo. Good evening po. Ano pong pwede ho nating gawin na Kilos Prontong aksyon diyan po sa problema ho sa Mindanao Avenue? Ano ba nangyari ho doon? Ang nangyari po kasi diyan, sir, Opo. naglagay po ng moratorium yung MMDA. Siyempre, hinto kami. Natigil? Natigil po. Oo. Pero po January, mag-uumpisa kami ulit dyan. Sa ngayon po, pansamantala, aayusin po natin lahat yan para maibsan po yung traffico yan. Oo. Pero naman siguro nakita ko yung pagkagawa ho ng contractor. Sino ba yung contractor ho dito, engineer? Precious po eh. Oo, Precious Construction. Mukha naman parang hindi naman siguro maganda yung pagkagawa ho nila. Parang iniwan na imbis na ayusin, mukhang nasira pa tuloy. Aayusin po natin yan, sir. Pero January pa ho. Hindi, ngayon, yung pong yung nakakarapat sa trapiko, bukas lang po, aayusin natin yan. Ayun, mabilis naman palang aksyon. Opo, Sige ho, bibisitahin na namin bukas ho yan na engineer ha, para makita yung aksyon ninyong gagawin po, engineer. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Okay. Thank you so much po. Salamat. Salamat po. Sige Salamat. po. Ayun.